Hello everyone! Welcome sa aking YouTube channel. So magkakaroon tayo ulit ng monthly reading para sa mga may zodiac sign na Capricorn. So from December 22 to January 19. Alright? So for the upcoming month na October 2025. So right now kasi September itong ginawa ko tong reading na ito. So sa susunod na buwan. So ito yung magiging energy or flow ng mga kaganapan sa life niyo. So, hahatiin natin to into career, finances, and love life. So, take what resonates and leave the rest. Okay, so anyways pala, before ako mag-start, kung gusto niyo pala mag-avail sa akin ng private reading, kasi mas specific doon yung mga answers sa mga questions niyo and yung energy niyo po talaga mismo yung makukuha doon. Just message lang po sa aking Facebook page, Readings by L with 3K plus followers as of the moment. Yan lang po yung Facebook page na hawak ko. And also, pa-follow din po sa aking TikTok account, Readings by L with 40k plus followers as of the moment. Alright, so sige, simulan muna natin yung about sa career ninyo. Okay. So, some of the messages here is para talaga sa inyo and some of it is nakalaan para sa mga ibang taong makakapanood nito. Wow, actually, most likely karamihan ng mga um, Capricorn or kung sino man itong mga nakakapanood ngayon, maganda yung magiging flow ng career ninyo for the upcoming month of October. So, actually, yung iba sa inyo, magkakaroon ng promotion kasi may 9 of cups here which is a fulfillment card and also the star with the sun card. Masyadong positive yung mga cards sa inyo, no? So, yun talaga yung specific message na nakikita ko. Some of you talaga is may promotion or may pagle-level up when it comes sa career, okay, sa trabaho ninyo. Yung iba naman sa inyo is may lilipatan or may ina-applyan na ibang job opportunities and I can say for the month of October, sa paparating na buwan ng October is makakapag-apply na kayo or magpo-proceed. Okay? Magkakaroon ng process dyan. So, keep pursuing it. Huwag kayong mag-aalinlangan, okay? So I can see na magpapatuloy yung transactions. Yung iba sa inyo, pero pansin ko lang ito ha, itong specific message na napansin ko. Konti lang sa inyo. Nakaka-feel ng distractions or parang nagkakaroon ng pag-aalinlangan to pursue the kung nasan man kayong job, okay? Or should I say, some of it, konti lang yung percentage sa inyo, business. So, sinasabi dito na huwag daw kayo magkaroon ng pag-aalinlangan. Ayan, sorry, pinost ko lang saglit yung video. So, ulitin ko, yung iba lang sa inyo, konting percentage lang is nagkakaroon ng mga hesitations. So, ina-advise sa inyo is, huwag daw kayo magpapa-distract and i-pursue nyo lang daw kung ano yung mga bagay na inaasikaso nyo ngayon when it comes sa career. Kasi for the month of October daw, lalo nito, may the sun card, may the star card. So, magkakaroon daw ng development when it comes sa career ninyo. Okay, so, keep pursuing lang. And especially dito sa mga may makikita akong promotion. So, good luck po sa inyo ha. Magiging candidate po talaga kayo. And I can see na sa October is ma-achieve nyo yan. And lastly, sa career dito, yung iba sa inyo, may kinalaman din kahit paano yung traveling. Kasi this card na ito, King of Wands, para siyang may nilalakbay, may pupuntahan. So, some of you din, yun nga, may travel, included yung travel. Or siguro yung iba rin sa inyo is talagang naturally na may kinalaman talaga yung travel sa career. Kumaga, may tinatawag kasi tayo na yung iba sa atin, yung work is parang nasa malayong lugar, ganyan. Or, yun nga, involved talaga ang traveling. Yun yung nakapansin ko. And, ito lang yung, as of the moment, itong zodiac sign na to yung may napansin ako na may kinalaman yung business sa reading na ito. Kasi yung Gemini kanina is
wala akong nakitang, wala akong masyadong nakitang business sa kanila. Like yung selling, ganyan. Yung parang may pinapalago. Dito kasi meron eh. Lalo na with this card si, Knight of Cups. So, some of you, ganyan, may kinalaman, may business, may own business, or may pinapatakbo na business. So, yun nga, within this month, or next month, sorry, paparating na October is magkakaroon ng progress dyan. So, pagpatuloy nyo lang, okay? So, next tayo. So, financial reading tayo next. Then, after that, sa love reading naman. So, take note guys ha, yung iba lang talaga sa, kumbaga itong reading na to is mahahati. Hindi man lahat sa inyo is makaka-resonate. Kumbaga hati-hati. Some of you, nandito yung messages para sa inyo. Yung iba naman, makukuha rin nila dito. So, yun nga, this is a collective reading kasi. Collective reading meaning maraming energies po yung lalabas. Pero since zodiac sign niyo ito, Capricorn, no? So, mas specific naman kahit papaano. Alright. So, pansin ko lang ha sa mga makakapanood dito mga Capricorn, meron sa inyo breadwinner. Kayo yung para bang nagka-provide or tumutulong sa family. Kasi may gitong card si Ace of Cups and ito, si Nine of Cups. Yung iba naman sa inyo, sadyang may tinutulungan lang talaga, may sinusuportahan. So, I can see na for the month of October when it comes sa financial ninyo is magpapatuloy yung financial blessing. Kung magatuloy-tuloy yung flow. Although, ang advice sa inyo dito is with this card, Seven of Swords, maging strategic daw kayo. Kumbaga, alam mo parang mag-iingat lang daw talaga kayo sa pagbubuhos or pagbibigay. Huwag nyo daw hahayaan na kayo yung maubusan, mawalan kayo, no? So, manage your finances well lang. And meron din akong specific messages na nakukuha dito. Some of you parang pinag-iingat kayo ng guides na wag daw kayo magpapaabuso. Prone daw kayo sa mga taong mapang-abuso or sinasamantala kayo. And yes, may kinalaman ito sa money. Okay, so be careful po ha. Warning na yan. And yung iba naman sa inyo is magkakaroon ng development or progress. So, this month, yung iba sa inyo, this month, September, hindi naging maganda yung flow ng financial ninyo. But, for the next month, with the wheel of the year, magkakaroon doon ng progress yan. Okay, so, kapit lang and strive harder lang. Alright? Yun ang talaga more likely parang warning din talaga nakikita ko for this reading sa mga Capricorn. So, sino kaya yun, no? Yung may kinalaman or may mapagsamantala. So, sino kaya to sa inyo? Mag-iingat po kayo ha. So, kayo yung nakakaalam ng sitwasyon ninyo. Baka may mga tao sa paligid ninyo na inaabuso kayo pagdating sa pera. Be careful po. So, last part ng reading natin is about sa love life. Okay. So, actually, for the love reading, mga Capricorn, ito napansin ko ha. Meron sa inyo, sa mga in a relationship, magkakaroon ng cheating issues. Pwede naman siya ma-vice versa. It's either ikaw na makakapanood or yung partner ninyo. Because of this card, si Seven of Cups. And while choosing this card, napansin ko na agad yung ahas. Ilalapit ko na agad na may ahas, oh. So, yan talagang pinakauna kong nakita. So, more likely kasi when we read, as a readers, when we read tarot cards, aside from photographic style of reading, intuitive style of reading din yung ginagamit namin. Meaning, intuition yung ginagamit namin. So, nakita ko agad yung ahas. So, more likely talaga for yung mga ibang nanonood dito ng
reading na to and may partner kayo for the month of October next month, magkakaroon talaga kayo ng third party issues or mga micro-cheating. So, good luck sa inyo and be careful. And some of you naman is I can see na sa mga in a relationship to ha, magkakaroon ng breakup and disconnection. And meron sa inyo parang matindi yung nagiging conflict or misunderstanding when it comes sa love life or partnership. Yung iba naman sa inyo mga single, wala pa kasi ako nakikita dito na na new connection or love life. Although nakikita ko din naman na meron din kayo mga magiging ibang option, kaso nga lang hindi ko pa kayo nakikitaan. Sama po hindi ko pa kayo nakikitaan na makakapasok kayo into a commitment talaga. Yung iba sa inyo, pwede naman na magkaroon ng situationship. Kaso nga lang, kasi ito may King of Wands. King of Wands represents a passion. And also with the Wheel of Fortune. Yung iba sa inyo, pwede mapasok sa situationship or MU, ganyan. Yung parang may something lang. Pero hindi siya ganap Hindi siya as in labeled relationship. So, meron pa dong options na nakalaan para sa inyo. Sabi daw ng guides natin. So, parang wag nyo dong masyadong isarado yung isipan at puso ninyo into other or better opportunities. Huwag daw kayo may stuck sa isang connection na hindi daw worth it, especially kapag merong manipulation daw na nagaganap or yung mga love bomb, kasi hindi yan maganda. Hindi siya totoong love at all. So, pinag-iingat din kayo dito. Alright? Parang, for the month of October, mas ina-advise sa inyo, mga Capricorn, na mas mag-focus daw kayo sa self-growth, sa sarili ninyo, and i-cut off nyo na daw yung mga bagay na hindi nyo daw deserve or nagdudulot sa inyo ng stress or anxiety or kumaga mga hindi magagandang sitwasyon. Okay, so that's it. I hope naka-resonate kayo sa reading. So, thank you and see you sa iba ko pang uploads. Bye!